Programang ito ay hatid sa inyo ng Cremo. Si Kuya Romy po ang kinakasama ni Michelle at anak naman ni Lola Marina. At ayon nga po kay Mang Romy ay wala hong dapat sisihin sa pagkamatay ng kanyang bunsong anak. So kayo na po ang nagtakbo sa tala. Kaya magtakbo ko po sa tala, ibig sabihin tulungan po nila yung anak ko. Hindi. Pagdating nila doon, kanya-kanya silang sa bahay lang sila. Imbis na yung asawa ko, tulungan nilang bigyan ng pagkain, natiran doon, 3 araw, asawa ko sa ospital. Hindi man lang nila tinulungan na, kumain ka na ba? Kamusta na ba yung bata? Ganun sana. Hindi. Pero si nanay mo nagtatrabaho sa Pampanga, hindi ba? Mula po dumating po din yan, 1 beses lang po dinungo yung anak ko. Nandun po lagi sa mga barkada niya, sa mga kaibigan niya ron. Imbes na yung apo niya bantayan niya. Si Ate Rosemary, Kuya Romy, kung hindi ako nagkakamali, mayroon siyang 7 anak. Unang-unawaan ko po siya. Oo. Inaano ko po, sana kahit sa magulang ko, andun po siya pagdating niya. Sana, ginabayan niyo po yung asawa ko, biro mo kahit masino. 3 araw sa ospital, na hindi alam kung kumain o hindi. Pambili ng gamot ng mga anak, hindi alam kung may gamot bang nasalpa o wala. Kuya Romy, gusto ko lamang malaman, gaano katotoo yung insidente na uminom daw kayo ni Ate Michelle? Ilang beses nangyari yon? Siguro po mga 1 linggo, mga 3 beses lang po. Sa 1 linggo, 3 beses kayong uminom na mag-asawa? Okay. Kuya Romy, bilang ikaw ang asawa, bilang ikaw ang lalaki, alam mo ba na ang iyong asawa na si Michelle ay nagpapadede sa inyong anak? Nung uminom po siya yun, hindi na siya nagpapatede, tinigil niya na po yun. Yung uminom po siya, hindi na po siya nagpapatede sa bote na po siya nagpapatede yun. Kaya pinayagan ko po siya uminom. Hindi naman po sa pag-aano, Kuya Romy, kaya po namin ito sinasabi sa inyo para po magsilbing aral na at mapaliwanagan po kayo na ang pinagtataka po namin, nagrireklamo kayo, wala kayong makain, walang magastos, kulang ang pera, pero patawarin ng Diyos, may pang-inom kayo. 3 beses sa 1 linggo. Magkano ang binibili ninyong alak? 1 bote lang po yun. Magkano nga ang 1 bote? 30 pesos, alam ko na. Tapos sasabihin ninyo sa amin, mahina ang kita ninyo, kulang ang binibigay ni Kuya Romy. So kung yung 30 pesos na yon na 3 beses sa 1 linggo, yun ay halos 90 pesos pala. So, mayroon na kayo dapat sanang mga 3 kilong bigas. Or kalahating kilong baboy. Or kalahating kilong baboy sa 90 pesos. O 1 kilong isda rin, tama, sabi ni Dr. Camille, maibili din ng konting gatas, may makain ang inyong mga anak na may nutrisyon, tapos sasabihin po ninyo na wala tayong pera. Tutulungan po natin kasama ng mahal na trio tagapayo ang ating po mga bisita upang kahit paano po ay mapagaang ang kanilang pinagdaraanan at maunawaan po nila kung ano-ano nga ba ang responsibilidad ng isang magulang. Nagpapalipas ba kayo ng gutom? Puntahan nyo, Minsan magkaawa kayo. Bakit? kung wala siyang trabaho po. Bakit ka nagkaroon sa na ulcer? Di ba isa sa kagutuman? Tapos iibsan nyo ng alak. Tama ba yung... Kombinasyon noon, ako, pinapatay mo ang sarili mo. Oh, hindi. Gusto nyo unti-unti yung patayin yung mga sarili nyo? So, yun po, kung gusto niyo maging tunay na magulang, ang pinakamalaga po doon, magkasama po yung pagmamahal at yung pagsasakripisyo. Kami po dito sa Face to Face, ang hangad po namin sa araw-araw po na iba't ibang issue ang aming kinaharap ay kahit paano po ay makatulong kami sa munting paraan namin na yun pong ginawa ninyong counseling ay mahalagang bagay po yun dahil napaliwanagan po kayo sa kung anong mga dapat at hindi dapat nating gawin sa ating pong mga anak at sa problemang pinagdadaanan po ninyo. Bago lamang po tayo magtapos ngayong umaga, meron pa ho silang mensahe para sa inyong lahat. Attorney? Kay Michelle at saka kay Romy,
mayroon tayong kasabihan na awa sa dapat na kaawaan, habag sa dapat na kahabagan. Sabi nga, ang karapat dapat kaawaan ay yung marunong na maawa sa kanyang sarili. Sa kalagayan ni Michelle, nalaman ko na sa edad mong 28, ni hindi mo man lang naranasang magtrabaho upang ikaw ay mabuhay. Kay Romy, narinig ko kanina, sabi niya, sana naman tumulong sila. Ang nanay mo. Romy, nasa hustong gulang ka na, nagpapamilya ka na, bago mo gawin yon, sana naman ay magsikap ka pa. Sana maging aral sa inyo yung nangyari na upang sana mabuksan ang inyong isip. Upang kayo ay maging responsable. Di nga ba sabi, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang hawa. Yun lamang. Sino nga ba ang dapat sisihin sa pagkamatay ng inyong anak? Unang-una, siguro Michelle, Romy, dapat niyong isipin na napakalaki ng inyong responsibilidad dito bilang mga magulang. Kasi kung hindi niyo naiisip na kayo ay may responsibilidad bilang